Good afternoon. Okay ba kayo? So, I am in social media I'm known as Doc Marites. Kasi pangalan ko, Mata Richard Tesoro. So, shortcut po, Marites. So, dahil sa pangalan ko po Marites, nagmamarites nga talaga ako. Kung gusto nyo updated, follow nyo yung Dr. Richard and Erica Mata. Going 2.6 million na yun. Ay, hindi lang talaga mamarites sa mga Pinoy. Showbiz, hiniwalayan, sinishare ko yan. And mahilig talaga ako mag-opinion. Kasalanan siguro ito ni Guy, kasalanan siguro ni siguro yung mother niya, yung nung ating Olympian. Yung mga ganun ba, no? Well, yung opinion natin yun. Now, when it goes to politics, sinishare ko rin yun, siyempre. Anong opinion ko? Puro lang kayo dyan, bibisara. Paano lang yung mga baha? Paano lang yung mga mahal na mapakain ninyo yung paggigitingan? So, fake news yun? Hindi fake news yun. Masakit lang yung tama yun eh. Totoo yun eh. Tama. So, nasali tuloy ako dito. Sa Kakamarites. And yung worst na plot nila, plot twist. Ito yung China, WPS, yung kanilang Pogo, dito kami mga vloggers. Ang ginagawa nila ngayon, ipagsama yung dalawang topics. Parang North and South, iisa mo, naiisa yung North and South. Kasi alam nila, karamihan ng Pilipino ayaw ng Chinese. Ayaw ng Pogo. So parang ayawan kami, para huwag na kayong makinig sa aming opinion, Pogo daw kami sponsored. China sponsor daw kami. Para kung nasabihin kami, hindi na mag-effect, so mananalo na sila sa eleksyon. So this is all about election. Ganun lang po ang nangyari dito. And sino ba maniniwala? Ako po, kung kilala niyo ako, nagpapalo kayo sa akin, ako po yung unang mga tumira dyan sa mga vlogger na nagpapabayad para mag-promote ng sugal. Kasali na po yung mga artista, tinira ko yan. Yung mga kamukha ko na artista dyan, dito lang sabihin yung pangalan. Nagpapabayad po yan para mag-promote ng sugal. Tapos ngayon, bayad ako ng Pogo. Ano ba yan? Tinitira ko yung sugal, tapos ako na ngayon, sugal ng Pogo ko na tirahin ng mga congressman. So there's something wrong with that. And I really agree with all of it said. Gusto ko lang ito, mo lang i-highlight, hindi na mention kanina. Walang point na yung meeting eh, no? Kasi ganito po, sabi ni Meta, sa Guardian po ito, babasahin ko lang before I end. The Guardian, January 7, Meta will get rid of fact-checkers, dramatically reduce the amount of censorship, and recommend more political content on its platforms. Ulitin ko, and recommend more political content on its platform. Worldwide po ng Facebook yan. Mag-i-enjoy na lahat ng tao buong mundo except Pilipinas. Dahil may mga self-centered lang na tao para lang sa kanila. Tumino sila para i-praise namin sila. Paano namin i-praise? Puro lang kayo bibisara, tapos siyempre mapapalang pa kami. Wow, puro kayo bibisara. Siyempre titira kami. Pero kung pinagbitingan niyo yung mga baha, yung mga mahal na pagkain, we will praise you, so there's nothing wrong with us. In addition, sabi niya, lalabas yun sa Facebook, Instagram, and Threads. Founder Mark Zuckerberg said, last paragraph before I end, in a video message, Zuckerberg vowed to prioritize free speech after the return of Donald Trump to the White House and said that the starting in the US, he found, get rid of the fact-checkers and replace them with the community notes similar to X. Ano yung community notes similar to X? Ibig sabihin, sa X na app, pag ayaw mo yung sinasabi, may notes doon, pwede mong i-add anong salubin mo, anong statement mo to correct that point. Ibig sabihin, na-solve na nito nila. Na kunyari, ayaw niyo yung sinasabi namin, lalagyan din ni Mark Zuckerberg yan ng community notes para doon kayo maglagay ng statement na, I'm sorry doctor, I don't agree with your point. So hindi na kailangan tayo pupunta doon sa house kasi may solusyon na po ang social media for these issues. Huwag na yung parang binibibi pa tayo na hindi kayo marunong yan.
Gagawin kayo ng framework para hindi kayo makilos. Mas magaling pa tayo kay Mark Zuckerberg. Thank you so much. So, hi everyone, I'm back. Nabusog kayo ha? Yes. Dito hindi kami nagbibigay ng mobe, pagkain talaga. At kanin. Okay. So, I'm Kathy Pina, and katulad ni Doc Mata, hindi rin po ako vlogger, hindi ako vlogger, and hindi po ako influencer. Nagkataon lang kasi sabi ko nga sa mga naging interview ko, is itinalaga ng Panginoon na mapunta ako dito sa kung nasa na natin. Kasi kailangan kong maging parte ng mga grupo ito na nagsasalita lamang ng katotohanan. At nakikita niyo naman po, kami po lahat may mukha, may pangalan, at hindi po kami natatakot na magsalita sa social media. Naniniwala po ako sa kasabihang thinkers are doers. Sa Tagalog, kung ano yung iniisip mo sa kapwa mo lalo yung pangit, ikaw yan. Lalo na, di ba sabi nga nila, ang kakambal ng sinungaling ay magnanakaw. Yan yun eh, di ba magkakakonek? Kaya ganyan nila kami tag as fake spreader. So, fake news spreader. Di ba? Ganun naman palagi. Hindi niyo ba napansin? What is happening now is not about the ideology of legislation in Congress regarding freedom of speech and our pursuit of a democratic country. It is their personal vendetta to silence their critics and the voice of the Filipino people. If they don't like what they see and hear, they will crucify people who go against them. Sabi nga, nagbabalat sila. Kung tumakbo po kayo sa politiko, dapat po handa kayo. We will go to HOR sa napaka-simple at halatang dahilan. Alam naman natin na di sila magiging fair sa pagdinig na gaganapin dahil sa mga nakaraang pangyayari. Nakita naman po natin ang mga inabot ng mga taong nagsasabi lamang ng kanilang totoong experience at tunay na storya. Lahat sila ay tinag ng sinungaling. Lahat sila na-demoralize, lahat sila ininsulto at hindi pinakinggan. So bakit po kami pupunta? Okay lang po at na-contempt. Na-contempt pa po sila. Okay lang po ma-contempt kung ka-contempt. Kaso hindi. Kaya, that is why we decided to go to court of law, not in Congress. I want all of us to stand up for what our basic rights and freedoms. The recent action of certain congressmen in the Philippines who are attempting to control freedom of speech cannot go unchallenged. We must resist any attempts to silence our voices and censor our opinions. It is concerning to see elected officials trying to limit our fundamental right to express ourselves freely. Let us remember, huwag po natin kakalimutan that a thriving democracy depends on the ability of its citizens to engage in open and uninhibited discussion. Napaka-selective po nila. Nang sila ay tumakbo sa politika as a politician at gusto ng ating boto, napaka-bully po nila. Masahol pa po sila sa maamong tuka. Nakalimutan po nila na sa politika, na wala po sila sa kanilang posisyon kung hindi po sa ating boto. Ang House of Representatives is House of the People. Hindi po kayo nilagay dyan sa posisyon na yan para mo abusuhin ninyo ang posisyong binigay sa inyo ng mamamayang Pilipino. Wala po permanente sa politika. Lahat po ay temporary lang. Mas sana, kaya po ba ang gusto yung mangyari? Ang mag-iwan po kayo ng legacy na dadali ng mga anak at apo ninyo na ang sama-sama ng record na iniiwan nyo. You are abusing the power na binigay po sa inyo ng mamamayang Pilipino. Hindi mo kayo karapat-dapat umupo sa posisyon na ibinigay sa inyo. Sa inyo, sa mga politicians, sa mamamayang Pilipino, ba't po
po tayong labanan ang mali na nangyayari sa ating bayan, ang pagnanakaw o pag-aabuso sa kaban ng ating bayan. May karapatan po tayo lahat, mayaman, mahirap, or anumang kinalalagyan natin ang aspeto natin sa buhay na magsalita. Dahil wala po karapatan ang sino man na pumigil sa ating magsalita, na ilabas ang katotohanan at ipaglaban natin kung ano ang nararapat at ikabubuti ng ating bayan. Maraming salamat po. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si dating Binaya Agent Jonathan Morales. Alam nyo, napakatagal kong inantay yung pagkakataon na ako ay maimbitahan dyan sa House of Representatives. Subalit, talagang yung mga pagkakataon na yun, dumating ako doon sa punto na talagang seryoso akong kinausap ng aking abogado na si Atty. Vincent Adong. Ang tapang, kahit kailan, pwede mong ipakita. Subalit, depende sa laban na pupuntahan mo. Sa mga pagkakataong katulad nito, kung saan yung kalaban natin ay hindi lumalaban ng patas. Nagtatago ang mga ito sa kapangyarihan, taglay ng legislative power. Ginagamit nila yung kapangyarihan ipinagkaloob ng ating saligang batas. Kapangyarihan siyang sisiin sa karapatan ng lahat ng Pilipino. Bagamat nag-aagaw yung damdamin ko at doon sa maganda at legal na suhestyon ng ating abogado. Labagman sa kalooban ko, sinunod ko siya at ganoon din ng konsensus ng karamihan sa mga kasama ko. Gusto ko talagang makaharap si Congressman Barbers, si Dan Fernandez, si Congressman Patuano, at iba pa, upang pamukha sa kanila. Ginagawa niyo ba talaga yung mandato na pinagkaloob sa inyo ng taong bayan? Nanginginig ako bilang isang dating alagad ng batas. Gusto ko talaga silang sampalin ng katotohanan. Bakit? May nabago ba sa buhay namin kaysa sa mga buhay ninyo ngayon? Saan galing yung mga ginagastos ninyo? Saan galing yung mga suot-suot ninyo? Yung mga sasakyan yung bulletproof? Yung mga alahas ninyo? Yung mga suot-suot ng mga asawa ninyo? Ng mga kapit ninyo? Yung mga pamubuhay ninyo? Saan galing? Kami, ako, nagpapakamatay, nakikipagbarilan, umaharap sa bala, umaharap sa panganib para sa bayan. Kayo, anong ginagawa ninyo? Di ba? Anong ginagawa ninyo? Ikukulong ninyo ako? Sige, walang problema sa akin yan. Pero, sisiguruhin ko, kakalagkarin ko kayo at ilalagdag ko ang lahat ng katarantaduhan nyo sa sambayan ng Pilipino. Yan ang gusto ninyo, di ba? Ako lang at kaming mga vloggers ang kaya ninyo. Bakit hindi nyo imbestigahan si Bongbong Marcos? Bakit hindi nyo imbestigahan si Lisa Marcos?
kami ngayon talaga na naman. Ako, umaamin ako ng tao na napapatay ko. Kaya nyo bang gawin yan para sa bayan? Alam nyo, sa totoo lang, pagka nakikita ko yung ganito, yung kinakaya-kayanan ninyo, yung sambayan ng Pilipino na nagpapasweldo sa inyo, nandiliit ako. Nandiliit ako. Malayo ito sa pinalumpaan namin nung tumanggap tayo ng trabaho sa gobyerno. Nangako tayo sa sambayan ng Pilipino na ipaglalaban natin ang kanilang karapatan. Pero asan kayo ngayon? Nasaan kayo ngayon? Kayo sana ang